sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Vice President at Education Secretary Sara Duterte personal na nagbigay ng pakikidalamhati kay Israel Ambassador to the Philippines Ilan Plus. Hataw Balita. Armed Forces of the Philippines binigyang diin na walang karapatan ng China para diktahan ng Pilipinas kung anong dapat gawin sa barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Hataw Balita. Ang Teachers Party List Representative Franz Castro nanindigan na hindi simpleng kritisismo ang ginawa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita. Kandidato sa pagka-barangay chairman patay sa pamamaril ng mga armadong lalaki sa Lanao del Sur. Hataw Balita. Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS itinaas na sa Alert Level 1 ang status ng bulkang Bulusan sa Sorsogon. Hataw Balita. At unang gintong medalya na itala ng Team Philippines sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nagsagawa ng courtesy visit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte si Israel Ambassador o kay Israel Ambassador to the Philippines sa Ilan Plus. Dito nagpahayag ng pakikidalamhati si BP Sara sa lahat ng mga nasawi sa patuloy na bakbakan sa Israel. Pinasalamatan rin ng Vice Presidente ang pamahalaan ng Israel sa pagkilala ng mga ito sa kabayanihan ng ating mga kababayan na nasawi sa gera doon. Gayun din ang tulong at suporta na ibinigay ng mga ito sa naiwang pamilya ng mga OFW. Tiniyak ni BP Duterte kay Ambassador Plus na patuloy na susuporta ang Pilipinas sa mapayapang solusyon na makatutulong sa pangmatagalang kapayapaan sa Israel. Nag-usap din ang dalawang opisyal tungkol sa patuloy na pagtutulungan at kolaborasyon sa pagitan ng Israel at Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Hataw Balita. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na walang karapatan ng China para diktahan ang Pilipinas kung anong dapat gawin sa barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ito'y sa gitna ng mas tumitindi pa ang ginagawang panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunman, handa ang sandatahang lakas ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating karapatan sa nasabing teritoryo. Sa ngayon, may mga tinitignan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsisagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Pakinggan po natin ang pahayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. For me, China has no right to tell us not to repair that while they themselves have created these artificial islands. Hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi, don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Sila nakikialam pa doon, no? Napakalaki ng imbalance. Naniniwala si General Browner na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal kaya nais nitong matanggal ang BRP Sierra Madre. Sa ngayon may namataan umano sila ng mahigit 30 Chinese maritime militia vessel na nananatili sa Rosul Reef. Well, kasi nga nag-escalate na ito. Alam nyo yung kinakatakutan natin, yung talagang magbanggahan. And you were there, you've experienced that. Very close, no? Halos tayo ang umiiwas. Bender na. Yes, we stop our ships, no? Hataw Balita. Nagbigay ng babala ang National Security Council o NSC tungkol sa ilang Pilipino na umano'y nagpapakita ng suporta sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, iginit ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na kanilang binabantayan ng ilang mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa patuloy na alitan sa teritoryong ito. Ayon pa kay Malaya, nauulat na may mga inoorganisang forum ang mga grupong ito
kung saan nilalabas ang suporta para sa anumang pahayag ng Foreign Ministry ng China hinggil sa issue. Kahit batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag o freedom of expression, tinutukoy na mahigpit na usapin ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag pa ng ahensya, iniulat din na isineshare ng mga grupong ito ang mga video na ibinabahagi ng China kahit na naging saksi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea kamakailan ang mismong mga Pilipinong mamamahayag. Hataw Balita. Huli sa akto ng mga tauhan ng Commission on Elections at Philippine National Police ang pamimigay umano ng isang babae ng pera sa isang warehouse ng sardinas sa Navotas City. Ayon sa inisyal na ulat ng COMELEC, 300 hanggang 500 pesos ang ipinamimigay na nakalagay sa puting sobre. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maharap ang lahat ng mga sangkot dito sa kasong vote buying. Nasa 200 umanong individual ang nasa loob ng warehouse at mga rehistradong botante ng Malabon. Pakinggan po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. Hataw Balita. Humiling na ng seguridad mula sa Philippine National Police ang dalawang magkalabang grupo na kumakandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections bunsod ng insidente ng pamamaril sa barangay Maingaran, Masbate City. Samantala, karagdagang puwersa ng militar at pulis nakatakdang dumating sa isla ng Masbate upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at mapayapang halalan. Si Jerry Galicia, humahataw live! Good morning, Jerry. Kailan ang nakatakdang pagdating ng mga militar at pulis dyan sa Masbate, Jerry? Yes, amigo, ay posibleng ngayong araw ay dumating ang mga karagdagang militar at pulis na hiniling mismo ng Commission on Elections o COMELEC Masbate. Pusod nga ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril, kaya na lamang dito sa Barangay Maingaran, dito sa siyudad ng Masbate. Isinailalim na sa red category ng COMELEC Masbate ang nasabing barangay simula ngayong araw. Ito dito ng nangyaring insidente ng pamamaril na ikinasawi ng tumatakbong kagawad na si Jovi Pintor at dating barangay chairman Joseph Martinez nitong araw ng linggo. Batay na rin sa napagkasunduan sa pinatawag na Provincial Joint Security Coordinating Council o PJSCC sa kampo ni Serrano kahapon ang hakbang ng COMELEC na ilagay ang lugar sa red category. Napag-usapan po namin at napagkasunduan na kailangan talagang paigtingin yung kampanya ng kapulisan at AFP natin laban sa masasamang elemento. At yung police at saka AFP visibility para mag-serve siya as deterrent dun sa mga taong may balak na manggulo. We have to send a strong message that we mean business, that we don't want bloodshed in this province. Amigo, naglagay na rin ng karagdagang puwersa at presensya ng mga sundalo at ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga kawani ng Philippine National Police. Bukod pa ito sa ginagawang magdamag na checkpoint sa naturang barangay. Umiling na rin naman ang magkalabang grupo na magkaroon sila ng bukod na bantay na pulis sa tuwing mga ngampanya. Meron tayong pinurnish tayo ng request ng mga kandidato doon, magkabilang partido, grupo, I would say, kasi non-partisan yung barangay, dalawang grupo, nag-request sila ng perimeter security during the campaign, and that is allowed. At saka para na rin maiwasan yung gulo. Amigo, at magkakaroon din ng bukod na lugar at araw na pangangampanya ang magkalabang grupo upang maiwasan na magkagirian. Sa ngayon, 9 na lugar na nasa red category o areas of concern ng COMELEC sa Masbate, partikular mga barangay ng Lanang at Puro sa Aroroy, Gabi sa Baleno, Ilaya at Zapato sa Balud, Bubungan Daku at Maingaran sa Masbate City, Daraga sa Placer at sa mga sa bayan ng
Puson ang Barangay Bonifacio. Yan muna ang balita mula dito sa Masbate. Balik kayo, amigo. Oo, Jerry, bukod pala sa mga makakaliwang grupo na nauna nang binabantayan ng puwersa ng militar, yan palang talagang mga magkakalaban dyan. Ano ang titignan din, Jerry? Yes, amigo, unexpected nga din itong nangyari doon sa Barangay Maingaran. Sinasabi nga ni Election Officer Alberto Cañares III na hindi inaasahan yung wala naman sa list o listahan ng red category ng COMELEC itong Barangay Maingaran dito sa siyudad ng Masbate. Amigo. Oo, siguro wake-up call din yan sa ating mga tauhan ng AFP at PNP na hindi dapat maging parang kampante doon sa mga lugar na wala doon sa listahan ng areas of concern na kanilang binabantayan, Jerry. Yes, amigo, yun nga nabanggit ni Atty. Cañares na bubuhusan ng pulis at militar itong probinsya ng Masbate para maiwasan na rin itong kaguluhan na ito na nangyayari na ngayon ay nalalapit na ang Barangay Sangguniang Kabataan elections dito sa 3 isla ng Masbate, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita. Patay ang isang kandidato sa pagka-barangay chairman sa bayan ng Kapatagan sa Lanao del Sur matapos itong pagbabarili ng mga armadong lalaki bandang umaga nitong Miyerkules, October 25. Kinilalang nasawi na si Camar Bilao Bansil, tumatakbong barangay chairman sa Sigayan Dedon Arrival si Camar, habang sugatan naman ang asawa nito at kanilang minor de edad na anak na agad namang dinala sa pagamutan. Ayon sa Police Provincial Office ng Lanao del Sur, itinuturong kabilang sa mga suspect ang asawa ng kasalukuyang barangay chairwoman sa Sigayan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng manhunt operation ng mga otoridad laban sa mga suspect. Ang insidenteng ito'y pang-13 na sa election-related violence incident na naitala sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Hataw Balita. Formal nang inilagay ng Commission on Elections o COMELEC sa Bicol sa ilalim ng kanilang kontrol ang bayan ng Libon sa Albay dahil sa banta ng seguridad sa naturang bayan sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. At mula sa Albay, si Brian Baldarahe, Humahataw Live. Good morning, Brian. Ano ba ang mga dahilan ng ahensya kung bakit inilagay sa under COMELEC control ang bayan ng Libon diyan sa Albay, Brian? Good morning, amigo. Naniniwala kasi ang COMELEC na posibleng maapektuhan ng peace and order sa bayan ng Libon dahil sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE. Amigo, dahilan ito kung bakit inilagay na sa COMELEC under control ang naturang bayan 1 linggo bago ganapin ang eleksyon. Base sa inilabas na press statement ng COMELEC bandang Lunes nitong hapon, isa sa pinagbatayan ng ahensya ang mga politically motivated incident gaya ng mga patayang nangyari sa naturang bayan noong mga nakalipas na buwan. Amigo, matibay din ang paniniwala ng COMELEC na mayroon pa ring umiiral na mga private armed group sa naturang bayan. Isa na nga rito ay ang Concepcion Criminal Gang na siyang dahilan ng ilang mga kaguluhan sa naturang bayan. Nakatanggap din anya ng ulat ang COMELEC na may presensya pa rin ng mga teroristang grupo sa ilang mga lugar sa bayan ng Libon. Sa ngayon, amigo, bumuo na ng Special Task Force ang COMELEC para direktang manguna sa mga ahensya ng gobyerno para sa deployment sa iba't ibang mga barangay dito. Nakahanda na rin, amigo, magpatupad ng curfew ang COMELEC sa mga susunod na araw. Magdaragdag din ng checkpoint ang Albay Police Provincial Office sa iba't ibang lugar dito sa bayan ng Libon. Amigo, ilalagay ang bayan ng Libon na COMELEC under control na hanggang November 29 para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election. Amigo. Oh, Brian, dyan ba yun sa bayan ng Libon yung unang naitalang kaso nga ng election na related violence incident sa Bicol region, Brian? Tama ka dyan, amigo. Dito sa bayan ng Libon, naitala ang unang 2 insidente
ng pagpatay sa ilang mga kakandidato dito sa barangay at sangguniang kabataan election. Isa nga dito yung tatakbo sana ng barangay Kagawad at yung kapitan na tatakbo sana na dito sa isang barangay dito sa bayan ng Libon. Amigo. Oo, gusto ko sanang alamin din Brian yung barangay na yon, kung kamusta yung sitwasyon ngayon doon after na mapatay nga itong incumbent barangay chairman, kung ilan din ba yung naglalabang kapitan doon sa barangay na yun. Meron ka bang doon ulat Brian? Sa ngayon, amigo, wala tayong update kung ilan yung naglalaban na kapitan doon sa barangay na yun na pinangyarihan nitong insidente na ito ng patayan. Pero kahapon, kausap natin na si Brigadier General Westrimundo Ubingke, ang siyang Regional Director ng PNP dito sa Bicol. Sinasabi nga niya, mula nung mangyari itong insidente na ito, naglagay na sila ng mga karagdagang pulis dito sa mga barangay na pinangyarihan nitong mga insidente ng patayan sa bayan ng Libon at ilang mga checkpoint dito sa mga lugar na ito para nga maiwasan ng maulit. At mula nga noon, amigo, ay naging peacefully naman at nakita naman nila yung naging pagbabago sa nangyaring pagpapatupad nito ng seguridad dito sa mga lugar na ito, amigo. Oo, at sana wag bumitiw ang tropa ng pamahalaan sa pagbabantay, hindi lang nitong darating na Lunes, kundi after pa rin ng botohan na Brian, talagang patuloy pa rin silang magbantay. Tama ka dyan, amigo, at sinabi nga ni Regional Director Ubingke na doon sila tututok dyan sa probinsya ng Albay dito sa mga barangay sa bayan ng Libon para nga matiyak na walang mangyayaring kaguluhan sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes ito, amigo. Oo, maraming salamat. Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Albay. Hataw Balita. Patuloy ang isinasagawang mahigpit na pagbabantay ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa bayan ng General Tino na itinuturing na red category o category bunsod ng mga nangyaring enkwentro sa pagitan ng dalawang partido noong nakalipas na eleksyon. Nais ng PNP na hindi na muli maulit ang pangyayari upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang barangay at sangguniang kabataan elections 2023 sa Lunes. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Nakahanda na ang mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pagbabantay ng seguridad sa idaraos na barangay at sangguniang kabataang elections o BSKE 2023 sa buong lalawigan sa araw na Lunes. Ayon kay Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO-PIO Chief Lieutenant Franklin Sindak, nasa mahigit 2,000 police personnel ang kanilang ipapakalat sa buong lalawigan upang magbantay sa mga voting precinct. Bagamat wala pa anyang naitatala sa ngayon na anumang uri ng election-related violent incidents, ay kanila namang imomonitor ang bayan ng General Tino na nasa ilalim ng red category dahil sa nangyaring madugong engkwentro sa pagitan ng dalawang partido noong nakalipas na eleksyon. Mas mahigpit yung ating pagbantay doon. Actually, mayroon tayong strategic checkpoint doon na dalawa sa Barangay Padolina at sa Barangay Bago para yung exit at entrance ng bayan. Meron doon, bukod pa doon sa mga nakadeploy na Special Action Force. Samantala, nasa 2,544 na mga Board of Canvassers o BOC naman ang ipapakalat ng Commission on Election sa buong lalawigan. 848 Department of Education Supervisor Officials o DESO at 1,062 DESO support staff. Umaasa ang COMELEC Nueva Ecija na magiging maayos at mapayapa ang idaraos na BSKE 2023 at hindi na muling maulit ang mga naitalang karahasan sa bayan ng General Tino. So far, ngayon, tahimik naman. Pagka nagtuloy-tuloy yan, most likely matatanggal yung kanyang yung red status by next election. So sana magtuloy-tuloy para wala tayong maging problema. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw. Hataw Balita.
Magpapatupad ng curfew sa probinsya ng Negros Oriental 2 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes. Layon nitong maiwasan ang anumang problema sa halalan tulad ng banta sa seguridad ng mga botante, kandidato at election workers. Si MJ Vasquez umahataw. Hataw Balita. Bawal nang lumabas ng bahay o tirahan ang sinumang individual sa Negros Oriental mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa darating na Sabado, October 28 at Linggo, October 29. Ito ang nilalaman ng inilabas na resolusyon ng Special Task Force Negros Oriental para sa ipatutupad na 2 araw na curfew bago ang halalan sa October 30. The purpose of the curfew is in order to first prevent vote buying, next to prevent the threat, intimidation of force against the voters and the candidates, because it might impede the right of the candidates or, to campaign. Dadalhin sa holding area ang mga mahuhuling lalabag sa oras ng curfew. Pakakawalan lamang sila pagpatak ng alas 5 ng umaga. Exempted naman sa curfew ang mga nagtatrabaho sa gabi tulad ng call center agent, health workers, delivery truck driver, media personnel at may mga emergency case o kailangang dalhin sa ospital. Kailangan lamang na may maipakita silang proof of employment o ID kapag daraan sa checkpoint. Samantala ang mga mahuhuli sa akto ng vote buying o may dalang baril at patalim ay sasampahan agad ng kaso at hindi napapayagan pang makaboto. If ever, halimbawa, you will be arrested in a checkpoint for violating the curfew. Tapos, you are in a position of deadly weapon, via drugs, of course, you will be charged. Pero they will be allowed to vote pa? Hindi. Kung may kaso ka man na, halimbawa, nakunan ka ng drugs, deadly weapon, o kaya yung baril. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, asahan na ng mga residente ang presensya ng maraming pulis at sundalo. Dahil nasa ilalim ng COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental, mahigpit na babantayan lahat ng lugar dito. Okay ra ko diba sa di ko di na mo pag ingon mo di na pagwaon di na mo guwa. Okay ra ko ana. Pero mga 8:30 pwede pa makaguwa. Okay ra gapon na ma'am kay tudis ra po na din po na yung nga antod sa antod nga na gyud. Para po na sa atong seguridad po nato. Okay ra gapon na para po sa safety nga kan mga kabataan. Hindi na ma'am, matulog na lang. Samantala maliban sa 5 border checkpoint at 31 strategic checkpoints, nagdagdag na rin ng checkpoint ang PNP sa mga matataong lugar. This is to increase ng safety and security kasi we are nearing the October 30th. Kasi ang loob ngayon is peaceful na eh. Ang ayaw lang namin may makapasok. Sakali namang may banta ng seguridad ang mga guro at botante, maaaring mag-issue ng written order ang mga electoral board kung saan maaaring pumwesto ang mga pulis malapit sa mga voting centers. Tatagal ang COMELEC control sa Negros Oriental hanggang matapos ang election period. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA na bibiyahe pauwi sa kani-kanilang mga lugar ngayong papalapit ang barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. Nagpatupad na ng no-leave policy ang Philippine Ports Authority o PPA upang matiyak na nakahanda ang mga pasilidad sa mga pantalana sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero. Sa taya ng ahensya, inaasang daragsa ang mahigit 1,400,000 biyahero sa mga pantalan sa buong bansa simula October 27 hanggang November 5. Mas mataas ito ng 6% kumpara noong nakaraang taong 2022 sa kaparehong panahon. Inaasang magsisimula ang pagdating ng mga port passengers sa Sabado, October 28. Nakapagtala ng pagdagsa ng mga pasahero noong nakaraang taon ang mga pantalan sa Iloilo, Batangas, Babac Port sa Davao,
Dumangas Port sa Panay Island at mga pantalan sa Negros Occidental. Nagpatupad na rin ng heightened security measures sa mga pantalan sa buong bansa sa ilan ng 25 port management offices. Kabilang sa pinatutupad na tight security measures sa mga pantalan ang 24/7 CCTV monitoring, pag-inspeksyon ng K9 dog sa paligid ng pantalan, baggage inspection, pati na ang X-ray machines at body scanners na daraanan ng mga pasahero. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa iligal na droga ang 4 na driver at isang konduktor matapos isailalim sa random drug test ng Land Transportation Office. Mula sa Butuan City, si MJ Vasquez, humahataw live. Good morning, MJ. Kamusta ang sitwasyon ngayon dyan? Marami pang checkpoint dyan sa Butuan na MJ? Yes, amigo, hanggang ngayon ay patuloy ang sinasagawang mga checkpoint sa mga border dito sa Caraga at sa mga probinsya dito sa, lalo na dito sa Agusan del Norte, amigo. Mayroong mahigit 100 na mga driver at nasa 67 konduktor ang isinailalim sa isinagawang drug testing. Ang resulta, 4 sa mga driver at 1 konduktor ang nagpositibo sa illegal na droga. Agad na kinumpiska ang lisensya ng mga ito habang nagkandak naman ng on-site orientation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA bago itinurn over ang mga ito sa City Anti-Drug Abuse Council. Dagdag ng ahensya layon ng kanilang Oplan biyaheng ayos na matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga commuter sa syudad. Lalo't papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday sa susunod na linggo. At amigo, hindi naman daw kakasuhan o ikukulong itong mga nagpositibo, kundi pinuha ang kanilang mga lisensya at hindi pinahihintulutang makabiyahe. Pero ayon naman sa PDEA, ay dadaan pa rin ng mga ito sa proper intervention program para naman matulungan ang mga nagpositibo. At yan muna ang update mula dito sa Butuan City. Balik sa iyo, amigo. Oo, MJ, yan yung laging ginagawa ng LTO. Minsan kasama din yung mga taga-HPG sa pagpunta sa mga terminal para nga suriin yung kanilang mga sasakyan, especially yung mga bus, at yung mga driver at konduktor, MJ. Yes, amigo, hanggang ngayon nga, ayan nga ang pinapaigting ng Land Transportation Office na may isa-isa itong mga bus terminal na walang mga driver na sangkot sa illegal na droga at matiyak din yung mga ating mga pasahero, lalo't dagsapo ang itong mga pasahero na darating ngayong barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon, amigo. Oo, MJ, kasama na rin ba chinecheck yung mga kondisyon ng bus, yung ilaw, yung gulong, hindi mapudpud, gumagana ba yung wiper, etc. At pagka ganun ba, hindi pabibiyahin din na MJ? Yes, amigo, kahapon nga kasama rin yon sa mga ichinek nitong mga LTO. At meron namang mga bus na pinatigil din dahil nga sa mga kakulangan dito sa mga tinatawag nating mga sa bus. Kumbaga yung mga kanilang mga maintenance, amigo. Pero ito nga, mas tinututukan nga nitong LTO na itong ating mga driver ay hindi sangkot sa illegal na droga, amigo. Alright, maraming salamat, MJ Vasquez, nag-uulat ng live mula sa Butuan City. Hataw Balita. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi simpleng kritisismo ang ginawa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, mga death threat ang kanyang tinatanggap mula sa dating Pangulo at ito ay hindi dapat baliwalain. Sa kasalukuyan, naghain na ng reklamong online grave threat si Representative Castro laban kay dating Pangulong Duterte.
Nagsimula ang lahat ng magtanong si Representative Castro tungkol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Iba na to dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao. Ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa criticism. Sa pagsagot naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, ipinagtanggol niya ang kanyang ama mula sa mga akusasyon ni Representative Castro. Ayon sa kanya, bilang mga public servant, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Naging bahagi rin ng pahayag ni Representative Duterte na natanggap ng dating Pangulo ang mas matitinding kritisismo ngunit hindi nagsampa ng kaso laban sa mga ito. Hataw Balita. Itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang status ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Matapos makapagtala ng sunod-sunod na volcanic earthquakes noong mga nakalipas na linggo, itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang status ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon sa Alert Level 1. Sa advisory na inilabas ng ahensya, ilang araw na nakitaan ng low-level unrest ang naturang bulkan, kabilang dito ang 121 volcanic earthquakes kung saan 37 rito ay volcanic tectonic. Mula Pebrero ngayong taon, nakitaan din ang bahagyang pamamaga ang dalisdis o sa gilid ng southern at northeastern portion ng bulusan. Na-monitor din ng PHIVOLCS ang pagtaas ng volcanic carbon dioxide simula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa ahensya, ang pagtaas ng seismic activity ng Bulkang Bulusan ay nagpapakita ng pagkakaroon ng hydrothermal activity mula sa degasing sa ilalim nito. Kaya naman pinapayuhan na ng PHIVOLCS ang mga lokal na pamahalaan sa paligid ng bulkan na mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Pinag-iingat din ito ang mga residente na nakatira sa 2-kilometer extended danger zone ng bulkan dahil sa posibleng pagtaas pa ng aktibidad nito. Posible kasi anyang magkaroon ng phreatic eruption mula sa summit crater ng Bulkang Bulusan. Inirekomenda rin ng PHIVOLCS sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na pagbawalan muna ang mga piloto na magpalipad malapit sa bulkan dahil sa posibleng panganib na dulot ng inilalabas na abo ng bulkan. Pinatututukan din ng ahensya sa mga local government unit ang mga residenteng nakatira sa mga river channels mula sa bulusan dahil sa posibleng banta ng lahar flow o sa oras na maglabas na ito ng abo at masabayan pa ng malalakas na pag-ulan. Patuloy ngayon ang ginagawang close monitoring ng ahensya sa posibleng pagtaas pa ng aktibidad ng Bulkang Bulusan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Tatanggap ng hybrid rice seeds ang nasa mahigit 700 magsasaka sa Kamalig Albay bilang tulong ng Department of Agriculture National Rice Program. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Mamamahagi na ng 550 sako ng hybrid at certified seeds ng palay ang Department of Agriculture sa mga magsasaka mula sa bayan ng Kamalig sa Albay. Sa ilalim ng National Rice Program ng DA, 720 magsasaka ng palay ang magiging benepisyaryo nito upang mapalakas ang kanilang inaani at mapataas ang kita ng mga ito sa lalawigan. Bahagi rin ng Agricultural Development Program ng Local Government Unit o LGU Albay ang pinamamahaging variety na binhi ng palay. Makatutulong din sa mga magsasaka na makabawi sa mataas na halaga ng mga agricultural inputs lalo na sa pagtatanim tuwing dry seasons.
Ang mga binhi ng palay ay pamamahagi sa mga magsasaka na karamihan ng sinasakang lupa ay irrigated o may patubig partikular sa 14 na barangay ng Kamalig. Ang mga sakahan na may patubig ay makatatanggap ng 15 kilo ng palay seeds bawat hektare ng lupain na magsasaka, habang 40 kilo naman sa rain-fed per hektar na sakahan. Ang 720 magsasaka ay nakalista at nakarehistro sa DA Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa nagpapatuloy na 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China, nakuha ng Team Philippines ang unang gintong medalya. Si Pinoy swimmer Ernie Gawilan ang nagwagi sa men's 400 meters freestyle swimming event. Bukod dito, nakamit din ni wheelchair racer Gerald Mangliwan ang unang silver para sa Pilipinas. Nitong Lunes, nakamit ni Ernie Gawilan at Gary Behino ang bronze medal mula sa swimming. Sa kasalukuyan, nasa pang-17th na pwesto ang Team Philippines sa standings. May tig-1 gold at silver at 2 bronze medals. Samantala, ginanap sa Rizal Memorial Coliseum ang gabi ng parangal at pasasalamat para sa mga bayaning atletang Pilipino kagabi. Pinangunahan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal ng Malacanang sa mga atletang Pilipino na nagkamit ng medalya sa 19th Asian Games. Ang 33 Filipino medalist ay tatanggap ng Presidential Citation bilang pagkilala sa kanilang tagumpay sa sports. Tatanggap rin sila ng kabuang 19.1 million pesos na incentives mula sa Philippine Sports Commission. Bukod dito, mayroon pa sila ang kabuang 22.8 million pesos na incentives mula sa Office of the President. Hataw Balita. Arestado ang isang guro sa Olongapo City dahil sa umano'y paulit-ulit na panghahalay sa kanyang estudyante sa Subic, Zambales. Si Melanio Aquino, humahataw live. Go ahead, Melanio. Amigo, inaresto ng pinagsanib na puwersa ng Olongapo Maritime Police at Regional Maritime Unit 3 ang isang guro sa Olongapo City dahil sa umano'y paulit-ulit na pangahalay sa isang estudyante. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong October 6 ng Olongapo City Regional Trial Court Branch 74, nagkasa ng isang entrapment operation ang mga otoridad upang ang 27 anyos na suspect na residente ng East Bahak-Bahak, Olongapo City at ihain ang warrant of arrest laban dito. Ayon sa ulat na nakarating kay Regional Maritime Unit 3 Police Colonel Labis Camdas, mahigit 1 linggong binantayan at nakipag-usap ang kanilang asset sa suspect hanggang sa nagpasyang makipagkita ito sa isang resto bar kung saan siya inaresto ng operatiba ng Maritime Police. Batay sa investigasyon, ang mga biktima ng nasabing suspect ay dati nitong mga estudyante. Naharap sa kasong 2 counts of rape under Article 226-A, Paragraph 1 of Revised Penal Code ang suspect at 120,000 pesos na multa naman para sa 2 counts of rape by sexual assault under Article 226-A of Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law. Amigo, yung ating suspect ay nasa kustudiya ngayon Maritime Police, Olongapo Maritime Police at nakatakdang i-transfer ngayon doon sa court kung saan nakapop nung kanyang kat. At yan muna ang latest, balik sa iyo amigo. Maraming salamat, Melanio Aquino. Hataw Balita. Tinupok ng apoy ang 4 na apartment sa Medina Street, Barangay Kalipay, Masbate City, dakong alas 10 kagabi, October 25. Nakatanggap ng report ang Bureau of Fire Protection o BFP sa isang concerned citizen na may nasusunog na 4 na establishmento na agad namang nirespondihan ng mga otoridad. Nagtulong-tulong na rin ang mga residente sa pag-apula ng apoy. May nag-report po kanina ng mga bandang alas 10 ng gabi doon sa station at mga alas 10:12 nakapag-responde naman agad po dito sa fire scene ng ating mga fire trucks.
Hanggang ngayon po sir, kinakandak pa po ng investigation ng ating mga fire investigator po sa scene. Hindi pa natin po malaman pero mayroon na tayong tinitingnan pwedeng pagsimulan ng sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan. 7 fire truck ng Masbate City, Mobo Milagros at iba pang unit ang nagtulong-tulong upang maapula ang apoy. Idineklara ng BFP na under control ang sunog dakong alas 10:55 kagabi at fire out ang dakong alas 11:14 ng gabi. Mabot sa first alarm ang nasabing sunog habang hindi pa matukoy ang halaga ng naiwang pinsala ng sunog. Hataw Balita. Patay ang 4 na individual sa nangyari landslide bunsod ng matinding mga pag-ulan sa bayan ng General Nakar, Quezon. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. 4 ang nasawi matapos gumuho ang lupa sa isang lugar sa Sitio Angelo, Barangay Umiray sa bayan ng General Nakar, Quezon. Bunsod ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, nagtulungan ang mga residente na hukayin ang mga lupa katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Sa inisyal na investigasyon, kabilang sa nasawi ang buntis subalit wala pang binibigay na pagkakakilanlan ng mga biktima. Patuloy naman ang paalala ng lokal na pamahalaan na lumikas at makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang hindi inaasahang trahedya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Biliran kasama ang ilang Farmers Association na layong makapagbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Si Cyrix Rimanes, humahataw. Hataw Balita. Nasa 20 pesos kada kilo na lamang ang presyo ng bigas sa biliran-biliran matapos mapirmahan ng lokal na pamahalaan at ng mga Farmers Association ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong makapagbenta ng mababang presyo ng kada kilo ng bigas at upang mabuwag ang rice cartel sa lugar. Ang bayan ng Biliran ang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa Region 8 na magpapatupad ng pagbebenta ng bigas sa nasabing presyo na isa sa mga ina-achieve ni Pangulo at ngayon Department of Agriculture Secretary Ferdinand Marcos Jr. 1:1 ang magiging patakaran ng nasabing Memorandum of Agreement o MOA kung saan sa bawat isang sakong fertilizer na ibibigay ng lokal na pamahalaan ay maglalaan naman ng isang sakong bigas ang mga rice farmer para ibenta sa kaliwa store ng lokal na pamahalaan sa presyong 20 pesos kada kilo. Ayon sa alkalde ng Biliran, dati na itong ginagawa ng Department of Agriculture. Gayunpaman, hindi bumababa ang presyo ng bigas kundi lalo lamang itong nagmamahal dahil sa mga rice cartel. This is na lain bigay dia sa piti sa mo kete takti friend and my record mga ang outskirt has it fine that then you put it in that say again not even refer to the different bar primary spray that like sila ay different na yun every day mas order it out so we can sila na sa hand with racers the what they using and told our after right after. Ipinahayag naman ni former Department of Agriculture Regional Director for Region 8 at ngayon Masagana Rice Industry Development Program Consultant Mr. Leo Cadena na posible umanong maipatupad sa buong bansa ang nasabing MOA at maisakatuparan ang matagal ng hangad ng presidente na bumaba ang presyo ng bigas sa bansa. Ikawari. Under this can be cascaded for you to make that content not only to read it. It was this is such a great innovation as and Twitter. The book thing is this really actually prove that what our president has been saying on lowering the price of rice to 20 pesos per kilo is a beautiful. Samantala, dahil kakaunti pa lang ang pondo at supply ng bigas para matugunan ang nasabing proyekto ng lokal na pamahalaan, mga individual o pamilyang nasa kategoryang undernourished and poor pa lamang ang maaaring makabili ng tag 20 pesos kada kilo na presyo ng bigas na pre-identified na ng mga barangay health workers at Philippine Statistics Authority. Bibigyan ng mga ito ng booklet na isa sa mga requirement upang makabili kung saan magkakaroon din ang mga beneficiary ng food subsidy.
Maliban sa murang bigas, ilang commodities din ang binibenta sa kanilang kadiwa store sa murang halaga, kagaya ng gulay, mga prutas, root crops, karne ng baboy, isda, tuyo at ilang locally made frozen goods. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Tacloban City, Cyrix Jimenez, humahataw. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon sa may bahagi ng northern at central Luzon. Ngunit hindi naman ito inaasahang magdadala ng malawakang mga pag-ulan, bagamat magiging bahagya maulap hanggang sa maulap lamang yung kalangitan sa buong bansa sa buong maghapon. At sa ngayon ay meron tayo namamataan ng mga cloud clusters dito sa may silangan ng Mindanao. Ito pong mga cloud clusters na ito ay dulot ng wind convergence o yung salubungan ng mga hangin. Samantalang yung cloud clusters naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo sa mga susunod na mga oras at hindi pa rin ito isang ganap na low pressure area. Kaya naman sa mga susunod na mga araw, asahan pa rin na patuloy lamang iiral yung hanging amihan at bagyang humina itong easterlies o yung mainit at malinsangang hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Kaya naman sa ngayon ay nawala na rin yung tinatawag natin na shear line. At para naman sa magiging lagay sa ngayon sa buong maghapon dito sa Kalakhang, Luzon, aasahan natin na magiging bagya maulap hanggang sa maulap lamang yung kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa may northern at central Luzon, dito sa may Ilocos Region, Cordillera at sa may Cagayan Valley, gayon sa may central Luzon, dulot pa rin yan ang hanging amihan. At bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan, pagkidat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Southern Luzon, at dulot naman ng mga localized thunderstorm, magkakaroon nga ng mga pag-ulan pagdating ng hapon at ng gabi. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon wala tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Malaya makakapalaot yung ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon dahil maaari pa rin makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon, dulot pa rin yan ng hanging amihan. At ang ating sunrise ay nasa 5:50 ng umaga at lulubog naman ang araw ng 5:31 ng gabi. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sana tuloy-tuloy na nga ang magandang panahon na ating nararanasan ngayon. At sa atin namang shout out, ayan, kapiling po natin ngayon, happy Sabbath anniversary kay Christian Lopez at Aris Silvestre, reporter po natin dyan sa Batangas. At shoutout din kila Jassy Mertalia, Chito Wahe, Jenny Aliparo, Amihan Libas, Bibian Reyes, Beng Adamero, Carol Mariano, Carol Sora, Michelle Resurrección, Jack Lasa at Rhea Abordo. O, salamat sa inyong pa-surprise visit. Ayan. At shoutout din po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo Libertad 1350. At day 14 na po tayo, huling gabi po ng session ng Mass Indoctrination ng MCGI. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 24, talatang 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-26 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Puya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.